I just want to let everybody know na they're here in the building, yung 18 po na yon kasama si Attorney Baligod, pero ayaw po nilang bumabali dito sa ating hearing at nandoon po sila sa tanggapan ni Senator Robin Padilla. At nung hinahanap po namin yung mga Viber chat na ito, ang sinasabi wala na yung telepono. Kaya maaaring yung binabanggit po noon na sinabing papalitan yung telepono kasama na sa naratibo ang kanilang binubuo. Move to the presentation of the various agencies. We start with the National Bureau of Investigation. Attorney Melvin Matibag, go ahead please. Meron po kaming prepare na slides, baka po pwedeng ma-flash. Go ahead. Yeah. Una po sa lahat, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon at kamusta na po kayo, mga kaibigan naming senador. Noong Pebrero 23 po, 2026, nagsumite ng joint affidavit ang grupo na sinasabing the former security of Saldico kasama si Attorney Baligod na naglalaman ng mga aligasyon ng cash deliveries. Ang investigasyon ay sinagawa ng NBI Task Force Marino base sa deputization ng Ombudsman sa sariling kapangyarihan ng NBI. So tinawag po naming Task Force Marino ito noon, pero pwede naman na po namin palitan siguro yung pangalan ng Task Force pag pamarapati na po. Yes, please do that kasi po insulto po sa institusyon sa Philippine Marine Corps at sa Armed Forces of the Philippines dahil ito pong mga ito ay karamihan po sa kanila tulad po na nasabi ni Senator Raffy, ito po ay mga nag-awol, may kaso po, dishonorable discharge at sinabi na rin po ng AFP na maaari huwag pong gamitin na sila po ay 18 Marines dahil hindi po sila lahat Marines at ang iba may mga kaso. Maraming salamat po, Attorney Matibag. Palitan na lang po namin kung hindi Task Force Bodyguard, baka Task Force Bellboys po para mas appropriate po siguro. Next slide please. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang ebidensyang halaga ng affidavit ng tinaguriang 18 bodyguards. Sa kasong ito, ginamit ang affidavit bilang pangunahing ebidensya na umano'y cash deliveries. Ngunit ayon sa NBI Task Force, kailangan nating suriin kung sapat ba ang bigat ng ebidensya, kung may issue sa paggamit ng titulong Marines, at kung paano na iba ang independent recollection sa collective narrative. Ang layunin natin ay makita kung ang affidavit ay talagang nakatutulong sa pagbuo ng probable cause kung ito man ay kahinaan na dapat pagtuunan ng pansin. Sa katunayan po, ang ginamit na lang nga naming pamantayan ay probable cause at hindi na yung memorandum circular ng DOJ na nagsasabi ng there should be reasonable certainty of conviction pag mag-aakyat tayo ng kaso. Next slide please. Ang tanong na dapat sagutin, nakakatulong ba o nakakasira sa kredibilidad ang label na ex-Marine? Ginagamit ang label na ito para ipakita ng grupo na may integridad at disiplina. Gaya na nga po ng sinabi ni Senator Raffy Tulfo kanina sa kanyang opening statement. Sa kasong ito, may mga miyembro ng grupo na hindi naman tunay na Marines o honorably discharged. Sa katunayan po, ayon sa aming pagsusuri at pag-iimbestiga, 12 sa 16 na dating Marines ay dishonorably discharged. At may mga miyembro ng Army at Reservists lamang o sibilyan. Kaya ang ex-Marine label ay automatikong nagbibigay ng kredibilidad na sadyang ginamit upang itaas ang kalidad ng kanilang sinasabing testimonya. Next slide please. Ayon sa batas, ang testimonya ay dapat nakabatay sa personal na kaalaman. Kung ang testigo ay aktual na nakakita ng cash delivery, mas malakas ang ebidensya. Ngunit kung narinig lang niya mula sa iba, ito ay hearsay at mahina ang probative value. Ito po ay isang legal na provision. Testimony must be based on personal knowledge. Hearsay has a weak probative value. Sa report na lumabas ng aming pong task force, lumalabas na karamihan sa pahayag ng ay hearsay at 10 to 20% lamang ang base sa personal knowledge ng mga affiants. Halimbawa, may testigo na nagsabing sinabi sa akin ni Estrada na may cash delivery. Hindi ako mismo ang nakakita at hindi rin po nakita kung ano ang laman ng mga maleta. Base lamang sa sinasabi ng kanilang mga kasama
o kung ano ang itinext sa kanilang group chat. Next slide please. Sa affidavit 10 to 20% lang ang base sa personal na kaalaman. Halimbawa, may ilang testigo na nagsabing nakita nila ang bag, pero ang karamihan ay narinig lamang mula sa ibang miyembro ng grupo o executive assistant. Ang majority ng pahayag ay hearsay, kaya mahina ang ebidensya. Isang halimbawa ng pahayag ng testigo, sinabi sa akin ni Estrada na may cash delivery. Hindi ako mismo ang nakita. Sa report na binanggit ng mga personal knowledge ng bawat apayant ay limitado. Ang natitirang assertions ay hearsay na. Next slide please. Walang dokumento. Ito na po, importante po ito para suportahan ng kanilang testimonya. Walang dokumento. Yung next slide pa po. Lack of corroboration. Walang dokumento, device, o physical evidence na sumusuporta sa mga aligasyon. Halimbawa, walang CCTV footages, resibo o cellphone records, wala po. Nagpapatunay ng custody. Ang ebidensya ay puro salita lamang, walang kasamang physical na ebidensya. Sa report kahit may subpoena, walang naipakitang original photographs, receipts o bank statement ang grupo. Ang absence ng documentary evidence ay hindi lamang kahinaan, kundi direct failure to comply with the legal directive. Binigyan po namin sila ng sufficient time para magsumite ng mga corroborative evidence, testimonya man o material evidence or physical evidence. Wala po silang isinumite. Next slide please. Ang laman ng bag ay kadalasang hinuhulaan lang, hindi aktual na nakita. Halimbawa, sinabi ng testigo na mabigat ang bag, kaya pinaniniwalaan nilang pera ang laman, pero walang aktual na pagtingin o pagbubukas ng bag. Sa report ng 12 sa 18 na appliance, hindi nakita ang laman ng maleta at umaasa lamang sa bigat, code word na basura o sinabing executive assistant, ang corpus, ang elemento o ang kas mismo ay hindi napatunayan na independent evidence. Kung maalala nyo po, may mga lumabas noon na affidavit na naunang inilabas sa media na sinasabi nila kaya na lamang pera, merong mga nasa active duty pa na PNP na binuksan at kumuha ng pera. Pero nung isinumiti na po sa ombudsman yung affidavit, wala na po yun. Hindi na po binanggit yun doon sa kanilang affidavit na isinumiti sa ombudsman. Ang mangyari po rito, parang nagpapalit-palit palagi ang sinasabi doon sa affidavit hanggang po nung huling nagkaroon ng pagdinig po dito. Next slide please. Ang affidavit ay hindi dumadaan sa cross-examination. Kaya mas mababa ang bigat nito kumpara sa testimonya sa korte. Halimbawa sa affidavit, hindi natatanong ang testigo ng kabilang panig. Sana po ito nga yung pagkakataon na magkaroon ng paghaharapan. Kaya hindi masusuri ang katotohanan ng pahayag. Kung may maling impormasyon, hindi ito agad mahihiwatigan. Sa report, binanggit na ang affidavit ay ex parte coordinated at hindi subject sa cross-examination. Ang Supreme Court na po mismo ang nagsabing ang coordinated testimony ay may diminished weight. Next slide please. May mga impormasyon na dumaan pa sa dalawa o higit pang tao bago makarating sa affidavit. Halimbawa, ang isang miyembro ay narinig lang mula sa ibang miyembro na may cash delivery, tapos isasama sa affidavit, lalong humihina ang kredibilidad ng ganitong payag dahil hindi ito direktang karanasan. Sa report, maraming assertion ang galing sa group, Viber chats, o sa executive assistant, hindi sa sariling karanasan ng apayant. Ang hearsay ay inadmissible at walang independent probative weight. Double hearsay pa nga po. Narinig sa ganito, pinasa sa kanila. At yung grupo po, doon sa Viber chats nila, hindi na alam kung sino ang nagpadala. At nung hinahanap po namin yung mga Viber chat na ito, ang sinasabi, wala na yung telepono. Kaya maaaring yung binabanggit po noon na sinabing papalitan yung telepono kasama na sa naratibong kanilang binubuo.
Next slide, please. Attorney Matibag, Opo. before you continue, I would just like to inform everyone na yung pong 18 ex-bodyguards narito po sa building na ito, nasa tanggapan po ni Senator Robin Padilla, kasama po si Attorney Baligod. Despite po yung ating pong imbitasyon sa kanila na dumalo sa hearing, mas minabuti po nilang magtungo sa opisina ni Senator Robin Padilla at doon po ay mag-monitor at mag-live din yung 18 bodyguard at magpa-press con. Yun lamang po, I just want to let everybody know na they're here in the building, yung 18 po na yon kasama si Attorney Baligod, pero ayaw po nilang bumabali dito sa ating hearing at nandoon po sila sa tanggapan ni Senator Robin Padilla. Continue, Attorney Mr. Chair. Matibag. Yes, go ahead, Sen. Risa. Mr. Chair, for the record lang po, bagamat ito pong dinadaos natin ngayon sa pamumuno ninyo na Blue Ribbon Committee ay meeting, pero inaasahan ko rin po na iimbitahan ng chair itong 18 ex-bodyguards sa hearing kapag fully constituted na yung committee. And dapat po hindi nila baliwalain yung imbitasyon ng komite. Dahil pag ginawa pa nila po iyon, magiging subject po sila sa subpoena and show cause order at higit pa mula sa komite. Salamat po, Mr. Chair. Noted po, Senator Ontiveros, gagawin po natin yan. Pero for now kasi ang ginawa po natin ay inimbitahan lamang natin dahil ito po ay isang meeting lamang at organizational meeting po ng Blue Ribbon Committee. Kaya po hindi po natin mapapwersa yung mga yon, pero inimbitahan po rin natin gayon pa man noong pong Miyerkules para walang masabi po yung kabilang grupo, yung minority bloc, na iniiwas po natin at ayaw natin sila imbitahan. So for the record po, nabanggit po kanina ng Secretary at inimbitahan po ang 18 na ito kasama po si Attorney Baligod. Subalit po, hindi po sila at nagpahayag na po sila kani-kanina lamang na hindi po sila bababa rito bagkus sila po ay bisita ni Senator Robin Padilla. Mr. President, Mr. Chairman, just for the record, baka kasi hindi naintindihan masyado ng ating mga kababayan. Kaya ito ay hindi hearing at ito ay committee meeting, consultative meeting, ay dahil kinikilala natin na hindi pa nahahalal ang lahat ng membro ng Committee on Public Accountability. At dahil hindi pa nahahalal lahat ng membro, hindi pa constituted ang committee. Although the chairperson has been elected and the chairperson, as legislative practice will reveal, has from time to time been allowed by practice to hold consultative meetings, even if there is no quorum, even if the committee has not been fully constituted. Empowered to appoint a vice chairman. And also, yes, that is correct, is empowered to designate a vice chairman. So in the meantime, because we are, have not, out of respect for our colleagues in the minority, dahil hindi pa nako-constitute, hindi pa sila hinahalal, ay hindi natin tinatawag itong, o hindi natin isinasagawa ang hearing. This is in contrast to the previous bogus hearing last Thursday, wherein the Blue Ribbon Committee precisely had been declared vacant, and even before we removed the Senate President, former Senate President, they already sent out notices for that June 4 hearing, which again is an indication of their disregard for our rules in the Senate. Kaya, just for the record, Mr. Chairperson. Thank you for Mr. that Chair. clarification. Go ahead. Dagdag lamang po dun sa sinabi ni Vice Chair Kiko, Mr. Chair. In fact, dun sa bogus hearing, nagpakita at nagsalita yung 18 ex-bodyguards at saka si Attorney Baligod. So, although of course I submit to what the Chair has said na hindi naman sila mapipilitang dumalo dito sa ating meeting bilang mga guests, I think loss po sa kanila
na hindi sila humarap sa committee hearing na ito para matanong din natin na ibang mga senador and yung mga magiging miyembro ng committee once constituted dahil naghanda rin po tayo ng mga tanong sa kanila. Just for the record, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chairman, just to emphasize na yung June 3, klarong-klaro na noong dineclare all seats vacant, ang inelect natin as chairman of the Blue Ribbon Committee ay no other than Senator Erwin Tulfo. So siya lang ang may karapatan na tumawag ng ganitong consultative meeting at siya lang ang may karapatan para mag-issue ng mga invitations through the Blue Ribbon Secretariat. So let me just put that on record. Thank you, Mr. Senate Pro Tempore, Acting President Win Gatchalian. Go ahead, Attorney Matibag. May I approach po? Please. There's an important thing that I Oh, want go to ahead relay po. po. Sa inyo po. Pwede Go po ahead akong po. lumapit dyan. Because I cannot see. 1 minute suspension.